birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Siguro, mag-request na lang ako kung sino ang tatayo ng tatlong pagbilis na makapag-testimony or makapag-share ng kanyang experience regarding Christmas. Ang mga magandang na-experience natin o natanggap natin. Pero, parang popcorn na yan. 3 words, 4 words. Ang mga yan, maglaro na. Brother Nel. Salamat sa Panginoon. Napag-partner na si Brother Nel. Sino pa? Brad, Brother Nel. Ayun, Brother Nel. Salamat bago mauwi, makasama ko sa... Okay, sino pa? Si Kevin. Dapat tayo magsaya. Sino pa? Sino pa? Habang hinintay natin yung speaker. Ako din, nagpapasalamat sa Panginoon at nakasama din namin si nanay natin dito sa Qatar. Amen. Sino pa? Si Sister Claire. Ano yung joy ng fellowship sa DBC? Amen. Naplang pa kasi na... Sige lang po, tuloy lang po sa pag-serve. Okay lang po. Okay. Sino pa? Wala pa yung speaker natin eh. Tuloy lang po yung pag-serve. Okay lang po. Tapos, hanggang maaari nakaupo tayo. Except kung may mga baby. Nakaupo tayo lahat. Yung mga nagka-camera, kahit mamaya na lang din. Kahit isa lang sa inyo mag-camera. Brad, isa na lang po na mag-camera. Tapos upo tayo para maayos. Kuya, meron pa pala. Sino? Sila Ate Precious at Kuya Jimmy. Regards daw sa lahat, Merry Christmas. Naka-video ba sila? Naka-video? Nag-send lang ng picture. Okay. Brother Stanley. Okay, si Brother Stanley. Okay. Okay, habang isinerserve yung ating pagkain, ay tatawagin ko nga isa sa ating deacon, Brother Giselle, para magbigay sa atin ng exhortation. Amen. So, kids, wala mo nang maingay, okay? Saglit naman itong mga anak, tapos mamaya, ibigay namin sa inyo yung buong oras ng paglalaro. Ano lang muna, nahimik lang tayo, okay? Nahimik lang tayo muna. Bigay ko na kay Brother Giselle. Okay, good evening sa lahat. Amen. For one reason, Amen. yung sinasabi naman ng Christmas. Hinanap ko yung celebration ng Christmas dito sa Bible at wala tayong makikita na talagang doon nakapokus. Pero may nakita ako dito na pwede natin sundan sa Bible. So kung may mga Bible ngayon, open your cellphone. Alam ko ito. On Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Babasahin natin yung isang ano dito. Yung isang verse dito, chapter 2 verse 11. At kukunin natin yung mahalagang bagay dito mamaya. Chapter 2 verse 11 basahin ko dito. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Bago tayo magpatuloy, let us pray.
Lord God, Father namin, we thank you, Lord, sa pagkakataon na makarinig ng salita mo ngayong gabi. I pray, O Lord, na ikaw yung mamuna, ikaw yung bukas ng puso ng bawat isa, at maunawaan yung salita mo. Ikaw yung mamuna sa the rest of the activities mamaya. And thank you for your love, Christ. In Savior we pray. Amen. So balikan natin yung account nito about the wise men. Yung wise men. Makita natin sa Bible that the wise men na after the birth of Jesus Christ ay may span na about a year bago sila nakapunta at nakarating sa ng Panginoong Hesus. So makikita na dito natin makikita yung account na pinahalagaan yung birth ng Panginoong Hesus. Ito yung mga wise men. Nag-search sila sa kay Jesus Christ. At makikita natin yan kung anong ginawa nila dito. During the time na naghanap sila sa kay Jesus Christ. And I think na yung proper na way na mag-celebrate ng Christmas na tinatawag ay yung ginawa ng mga wise men. Nung pagdating na nila doon nung nakita na nila ang Panginoong Hesus. So dito sa verse na ito, nagpapahayag nung pagdating na nila. Ang sabi dito, and when they were come into the house, pumasok na sila doon sa bahay, they saw the young child, makikita natin na malaki na yan, with Mary, his mother, and fell down and worship Him. Number one na makikita natin dito, yung pinakamahalaga na gagawin ng isang Kristiyano at mabase natin dito sa Bible is yung pag-worship sa Panginoong Hesus. So yung pag-celebrate ng Christmas ay yung dapat ang unahin natin is to worship God. Amen. That's why mahalaga yung salita ng Panginoon na may pahayag during sa celebration natin as a Christian. Amen. That we need to worship. Ang wise man, sila lahat ay nagpunta doon galing po sa malayong lugar. Sinasabi doon na it took them to travel for a year. More than a year. Hanggang nakita nila yung Panginoong Hesus. So, number one na makikita natin dito is to worship God. Now, ang tanong, what is the word worship? Maraming baka hindi nyo pa alam. Worship is the act of showing respect, importance, and devotion sa Panginoon. So, when you worship God, you respect God. You respect God. You give Him importance. So the center of the celebration is always Christ. Amen. It's always Christ. Kaya wag natin na yung celebration ay para sa family or para lang sa mga gathering natin ay para sa mga friends or gathering natin para sa mga kakilala natin. But yung gathering is centered to the Lord Himself. Dapat yun din ang ituro natin. Yun din ang ituro natin sa iba. Na walang problema sa walang problema magkainan, maggrupo-grupo during the time, but unahin lang yung Panginoong Hesus. Wag natin ilayo ang Panginoong Hesus. Kasi this is for the glory of God. Lahat ng mga ginagawa natin, sabi na sa Corinthians, do all to the glory of God. Whether you drink, you eat, do all to the glory of God. So, number one na makikita natin is to worship Him. And number two na makikita natin dito
anong ginawa nila? And when they had opened their treasure, anong kasunod? They presented unto him gifts. Pangalawang ginawa ng mga wise men, they presented gifts. Sa kanino? Sa kasama nila? Hindi, no? Sa ibang tao? Hindi rin. They presented gifts para sa Panginoong Jesus. So, gifts is, ang gift dito na bagay ay ito ang nagpapakita na the gift is a product of love. Pag minahal mo isang tao, isang bagay, ikaw ay nagbibigay. This gift na na-offer nila sa Panginoon because sila, they are glad na nakita nila yung Savior. And they also presented a gift to show their love dun sa Panginoong Jesus natin. So, this season is teaching us about loving God. Giving, nagbibigay ka because you love God. The same thing na yung ano dito na sasabihin natin, paano tayo magbigay sa Panginoon ngayon? Paano tayo we can give to the church? But other than that, sabi dito sa isang verse lang na bubuksan natin sa Matthew 25:40. Matthew 25:40. Basahin ko dito. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of my brethren, ye have done it unto me. Ye have done it unto me. Ito yung ano na nagsasabi na sabi ng Panginoon na nagutom ako, pinakain niyo ako, nauwa ako, pinainom niyo ako. So sabi nito, saan kayo pinakain? Saan kayo pinainom? Sabi niya, pag ginawa niyo ito sa least of the brethren, sabi niya, ginawa niyo na dito sa akin. So I mean, yung Christmas is talking about loving others. Loving others. So pag ginawa mo ito sa least of the brethren, ay ginawa mo na rin ito sa Panginoong Jesus. So it is not about receiving gifts. It is not about para sa iyo. It is about others. It is about others. Para sa iba yan. Ito yung ano natin, ito yung dapat i-check natin sa sarili natin. Ano ba nagawa natin sa iba? May pinaligaya ba tayo during the time of this season? May natuwa ba? May soul ba tayo na nabigay sa Panginoon? May soul ba tayo na natulungan? O may mga soul ba tayo na lift up during this season? That is the most important thing. Because the essence of this, because napunta yung Panginoon natin dito sa lupa because of His love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son because of the love of God. Kaya napunta yung Panginoong Jesus natin dito. And He is teaching us also to give and to give by loving others. Ang sabi doon na you cannot give without loving. But you cannot love without giving pala. But you can give without loving. So yun ang ano dito ng mahalaga na makikita natin dito. Yung message ng Christmas is about worshiping God and loving others. Loving others, not yourself. Kasi yung tao ngayon, yung inaantay nila, yung regalo para sa kanila. Amen. Kung ano yung kukunin nila. But the Bible is teaching otherwise. Kung ano yung maibigay mo para sa least of the brethren. Kung anong magawa mo sa mga kapwa natin na
na kailangan ng tulong. That is the thing na dapat natin i-remember at ituro din sa iba. And yung Christmas kasi ngayon, nawawala na yung Christ. No? And they celebrated the Christmas na naglalasing. They celebrate Christmas na yung family lang, wala yung Christ, wala yung Panginoon during the celebration. So it is not the way. It is not the way. So tayong mga Christian, ano natin ito? Trabaho natin ito na magturo sa kanila kung ano yung dapat nila gawin. Kung ano yung paano i-celebrate yung Christmas na tama. So, sa gabi ito, I hope na alam na rin natin ito, but it will add sa mga karunungan nalaman na natin. And it will alert us na kailangan na talaga unahin natin yung Panginoon to worship God. Sa pag-start ng araw, we need to worship God hanggang sa pagtapos ng araw. Especially as we celebrate this at this time of year. So, thank you, and ito yung short meditation natin ngayon gabi. Amen.